Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon mga kaibigan, isang mainit na pagbati, respeto at pagmamahal mula sa akin sa inyong lahat ngayong panibagong araw mga kaibigan. Ngayon sobrang lamig na, nararamdaman na ang simoy ng niebe at sa susunod na linggo may forecast na ng snow. Hindi ko na rin alam ang susunod na mangyayari. 2 taon na ang nakalipas, may video ako tungkol dito sa pangalawa o pangatlo kong channel. Ngayon kasi 3 na ang YouTube channel namin. Pitbull Ailesi Television, Typhoon Demersi at Pitbull Ailesi Farm. Isang araw nag-upload ako at malakas ang snow dito. 2 taon na ang nakalipas. Sana ngayong taon hindi ulit ganun kalakas ang snow pero parang mauulit. Ano ang gagawin natin ngayon? Katapos ko lang sa gawain. Ares, isinara na kita. Anak, paano ka nakalabas? Nilagay ko siya sa huling kulungan pero tumalon at nakalabas si Ares. Talagang kahit saan siya tumatakas. Talagang sakit ng ulo ang pamilya natin mga kaibigan. Paksa natin ngayon si Carlos Baba. Ilalabas ko siya at gusto ko siyang ilagay sa kulungan niya. Alam niyo ba kung bakit ako nag-aalalang ilabas siya? Maputik na kasi doon, mabigat si Carlos. At kapag umulan pa, nagiging putikan talaga. Hindi pwedeng ilagay siya dito. Wala akong tiwala kay Carlos. Sobrang lakas niya, parang kayang basagin o lampasan ng mga ito. Gusto ko siyang itali sa bakuran pero bago yon kailangan ko muna siyang ipakilala at sanayin sa mga alaga sa labas. Obserbahan ang reaksyon nila at subukan kung sisirain niya o hindi. Kung natatandaan ninyo, naputol natin ang tali nun. Ngayon, si Carlos natin ay talagang matibay. Hindi biro ang lakas niya. Talagang sinisira niya lahat ng bagay, mga kaibigan. Kaya susubukan natin kung makakahanap tayo ng matibay na tali. Pagkatapos nito, itali ko na si Carlos sa bakuran. Pakiusap ko lang sa inyo, sana wag ninyo akong biguin, suportahan ninyo ako bago pa man yun. Kung magugustuhan ninyo ang video na ito, mag-subscribe kayo at mag-iwan ng komento. Matutuwa talaga ako. Napakahalaga ng mga komento ninyo para sa akin. Huwag ninyo akong biguin, bigyan ninyo ako ng konting saya mga kaibigan. Tingnan mo ang ganda ni Isabel Izosh. Anak kong Leon, halika at ipakita natin sa bayan ang karangalan. Napakaganda ng anak ko, salamat at nasanay ko siya. Dati hindi siya lumalapit pero ngayon nasasanay na at sumasama na siya sa amin. Nung inaalagaan ko si Isabel, si Marla talaga ang kinakatakutan ko. Hindi sila magkasundo dati, pero ngayon magkasundo na sila. Sana hindi sila mag-aaway. Nandito lahat ng anak ko. Dati dito si Bella pero inilipat ko na siya ng pwesto. Mga kaibigan, kunan natin ang grupong ito ng mga haydut. Kahapon, tinanong ko rin kung gusto ninyong tawagin silang haydut o destan na grupo. Dahil karamihan sa inyo ay nagsabing haydut na grupo ang pangalan, simula ngayon haydut na grupo na ang itatawag ko dito. Para sa inyong kaalaman. Si Hera natin ay namaga ang muka. Kahapon ay nag-away sila, nagkagulo ang mga ito. Tingnan mo, ipakita mo si Hera sa loob ng kubo. Namaga ang mukha niya, nagkaimbak ng tubig. Madalas silang mag-away, nag-aaway sila. Kaya namamaga ang ilang bahagi ng katawan nila. Ngayon bata pa sila, hindi sila magkasundo. Ewan ko na lang kapag lumaki na sila kung ano ang gagawin natin. Ito ang teritoryo nila. Sana maging kasing ayos ng Apollo para walang problema balang araw mga kaibigan. Nilagay ko na rin dito si Bandam tatay. Nasaan si Bandam? Nasaan ang aking matapang na anak? Nasaan ang gwapo kong anak? Sira ang kulungan na to. Inayos ko. Naglaro si Bandam. Tapos inayos ko ulit nung nasira. Ayos na ngayon. Nagka-problema lang nung sinara ko. Hindi na bumubukas. Pero walang problema. Tinali ko. Inayos ko dito. Dito na ngayon si Bandam. Sinubukan ko na rin. Walang problema. Hindi naman niya sinisipa o binabangga ang mga kulungan. Tsaka bago pa si Omar, nakatakas na siya dati pero buti na lang hindi na siya tumatakas dito. Nasa na si Bandam baba? Nasa na ang aking matapang na anak? Ang aking guwapong anak? Tunay na anak ng karisma? Sana hindi tumakas si Bandam baba dito. Umaatras na ako. Hindi rin siya tatakas sa gilid na ito. Ang aking guwapong anak. Hindi talaga nagustuhan ni Isabel ito pero lagi pa rin silang may contact. Halika, ipakita natin ang pagkain. Hindi kumpleto ang pelikula kung wala ito. Nagluto ako ng masarap para sa mga anak natin. Mga kaibigan, tingnan ko muna ang anak kong si Faslak. Kumusta ka? Sandali lang, mahal ko. Huwag muna kayong pumasok. Isabel, huwag kang pumasok. Dumaan ka lang, anak. Huwag kang papasok. Binawi na kita pero tingnan mo ang kambing saan siya naglalakad. Ibibigay niyo pa ang pagkain, wala nang mapupuntahan. Anak, anong ginagawa mo sa ibabaw ng kalan? Umalis ka dyan, bilis, umalis ka. Nakikita mo ba? Tingnan mo, naglalakad siya sa ibabaw ng kalan. Ang kulit talaga ng kambing na to. Wala akong maintindihan mga kaibigan. Yung pagkain natin, 2 oras na sa kalan, ang itim na ng ibabaw. Bakit kaya ganito kaitim? Mukhang malakas ang apoy, nag-iwan talaga ng marka kasi nilagyan ko ito ng kahoy, nag-iwan ng marka.
Yung karne natin mga 2 oras na o baka 3 oras na rin, 3 oras nang kumukulo. Mamayang gabi kakainin ng mga anak natin. Kuya, ngayon lang napuno ng karne ang pagkain, ang dami talagang nagawa. Ngayon, tingnan mo, halos 5 kilo ng manok ang nilagay mo mga kaibigan para ito sa mga anak natin. Mga kambing, magpakabait kayo, huwag gibain yan, tara, labas muna tayo. Tuloy pa rin ang pagbubuntis ng tigre. Hindi natin alam kung kailan siya manganganak. Sana'y maging maayos. May mga peking pagbubuntis. Ngayon pati sa mga aso ay may tinatawag na peking pagbubuntis. Pero mga kaibigan, parang hindi naman ito peking pagbubuntis. Parang kusa lang itong nangyayari. Nagtalik na si tigre at magkakaanak kami. Pero kahit dumating na ang takdang araw, hindi pa siya nanganganak. Siguro sa ilang araw pa siya manganganak sa tingin ko. Paminsan nangihina siya pero bumabalik din. Wala talagang oras, di ba? Pati mga nagmamahal sa akin pumunta na rin doon. Kailangan munang isara si Ares bago ilabas si Carlos dahil hindi sila magkasundo. Alam nyo naman, pwede silang mag-away at matindi si Carlos. Ibig sabihin nitong huli ay pumayat at nanghina siya kahit pinapakain ko ng mabuti. Sana tumaba pa siya kahit taglamig, kaya medyo payat ang itsura niya ngayon. Isinara ko na rin dito si Lolo. Lolo anak, ikaw talaga ang sakit ng ulo ko ha. Sakit ng ulo ko anak, isinara ko na siya. Ngayon, hindi na siya makakatakas. Tinali ko na ang pinto at nilagyan ng kadena si Namusus. Dati binubuksan pa niya, pero ngayon talagang hindi na siya makakatakas at naresolba na ang problema. Nilagay ko dito si Ares pero tumatalong pa rin siya palabas. Dinala ko rin si Ginang Bella, mga kaibigan. Nagputi ka na rin dito. Nangolekta ako ng graba sa harap ng mga kulungan, nilatag ko ito dahil dito naiipon ang tubig. Nilagay ko rin ang sobrang tiles at isang tabla dito, saka naglatag ng dayami sa loob. Dito na ngayon si Bella Hanam dahil masyadong maliit ang dati niyang kulungan kaya nilipat ko siya rito. Sige anak, sige, ang taglamig talaga ay nagpapahirap sa atin. Kuya, tingnan mo yung putik, tingnan mo si Ares. Anak, tumigil ka nga dyan. Huwag niyong guluhin si Ares. Tama na, hindi Ares. Sandali lang, kunin ko muna si Ares. Halika dito, tumigil ka muna. Laging inaaway si Faisal. Aba, ang mga kaaway na ito ay pinapahirapan ako. Saan natin ilalagay ito? Ilalagay ba natin ito sa tabi ni Bella? Teka, lumabas ka muna, lumabas ka. Hindi Bella, shush. Sige, ngayon ko lang sila pinagsama sa unang pagkakataon. Sana hindi sila mag-away. Hayaan mo na lang siyang sumama kay Ya. Habang nagbi-video ako, maayos na si Bella at maganda ang pwesto niya. Wala namang problema mga kaibigan. Lalagyan ko na ng tela ang kulungan niya ngayon. Pare, nagkakaputikan, nababaliw na ako, tinatapakan ng mga aso. Ngayon pati kina Escobar at Asya maputik na rin. Ilalabas ko rin sila doon. Kailangan nating kunin sila. Sobrang maputik din kina Carlos. Hindi ko alam saan sila ilalagay. Halika't ipakita natin ang taong ito habang nahuli natin siya. Aba, gwapo kong anak, anong ginagawa mo? Anak, tunay kang anak ng karisma. Sana mapalayo mo na ang mga kaaway mong asno at makalakad ka na ng maayos pa siya. Si Natasha na lang ang natitira sa labas. Kaaway din ng asno. Si Asya ganun din pero wala namang nangyayari sa kanya. Kay Ginang Natasha, kailangan din natin ng solusyon. Si Araya ang nagpabaliw. Hindi na makalakad si Faisal. Dati lagi siyang kasama sa mga video ko at napapanood niyo siya. Dahil sa mga ito, di ko na siya napapakita. Pero simula ngayon, mas ipapakita ko na siya dahil napalayo ko na siya kay Lolo. Tingnan mo, ang anak ko, mahal na mahal niya si tatay, ang gwapo ko. Pati si Faisal, mahal din si tatay, parang bata rin siya. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng pinaghirapan ay maganda, mga kaibigan. Nararamdaman ng hayop kapag mahal siya, nakikita mo, di ba? Sabi nila mas matalino pa ang asno kaysa sa mga aso. Grabe, pati si Suslu Hanum tumakas din palabas. Suslu, anak, kumusta ang panahon sa labas? Si Suslu Hanum hindi na mapigilan sa bahay. Lagi na lang tumatakas at gumagala, nakalimutan pa ang daan pa uwi. O anak, bakit ka tumatakas? Alam mo ba kuya sa labas, si Suslu Hanum ang nagtataboy sa mga asong gubat at nagpoprotekta dito. Huwag mong isipin na dahil mabait siya, ganun na lang siya. Faisal Baba, alis na ako. Sige, maglakad ka ng malaya, magaling, bantayan mo rin ako. Dati si Ares ang tumatakas, ngayon si Ares naman ang hinahabol niya. Alam mo, ginulo nila ang isip ng hayop. Sa susunod na video, sana gawing espesyal si Faisal. O tingnan mo, tumigil na dito si Ares. Ares, subukan mong tumakas, tingnan ko kung makakatakas ka. Anak, tumakas ka na rin.
Sa wakas, maayos na video na ito, kuya. Lumalapit sila, inaaway si Sakaya, tapos hinahabol si Faisal. Dalawa na ang grupo, kailangan natin itong pigilan. Kaya bantayan mo na lang ang pinto, wala na tayong magagawa, Sakaya. Papa, kukunin si Carlos, pero kailangan munang isakay si Isabel sa sasakyan. Isabel, anak, halika at isasakay kita. Anak, kaya ko siya, isinasakay ngayon ay, anak, anong ginagawa mo? Si Tony hindi rin bumibitaw sa tali, pati si Carlos ganun din. Kaya ayaw kong mangyari yung kay Carlos. Suslo Ginang, halika dumaan ka. Suslo Isabel Ginang, lumabas ka. Sige Isabel, isasakay lang kita sandali sa sasakyan, anak. Sige na, tama na. Sumabog na lahat na isakay na rin si Isabel sa sasakyan. Marla, sasama ka ba? Akala niya mamamasyal din siya. Gustong gusto talaga ni Marla ang mamasyal sa gabi sakay ng sasakyan kasama ang mga kaibigan. Ngayon, naisakay mo na si Isabel. Mamamasyal ka na. Mga babae, gusto nyo bang mamasyal? Pupunta ba tayo sa gubat, mga babae? Gusto nyo bang ipasyal ko kayo, mga babae? Linda, halika Linda. Linda, nasa ng matalino kong anak? Nasa ng baby kong babae? Si Isabel ay matalino. Huwag ka nang magselos. Alam nyo ba kung paano susubukan si Carlos? Palayain muna natin si Tyson Papa, tunay na anak ng Argentina. Guwapo kong anak. Paano ka na naman na-excite, ha? Paano ka na naman na-excite? Piraso ng leon. Grabe, saludo ako sa'yo. Tingnan mo ang karisma ng taong ito. Grabe ang aking leon. Si Tyson Papa ay umaandar sa excitement. Halika, halika. Teka lang, hindi ko pa pinapalaya, anak. Hindi ko pa pinapalaya. Huwag magmadali. Maghintay ka lang. Teka lang, Tyson. Nadumihan nyo ang damit ko. Teka, tingnan natin. Tyson Papa, Ali, mamamasyal tayo kasama si Tyson. Ngayon, tatalian ko dito si Carlos. Ayos ba mga kaibigan, isang kamay lang natin siyang ilalakad, tapos dito muna natin siya itali. Subukan muna natin habang unang itatali. Kailangan nating malaman kung aatakihin ni Carlos ang ibang aso o siya ang aatakihin. Maputik ang lugar niya kaya kailangan ko siyang ilabas. Mabato at matigas ang lupa rito, di tulad sa ibaba, gets mo? O kaya dito ko siya itatali, lilinisin ko muna dito tapos ayusin natin. Carlos Papa, kamusta? Aslan ko, tunay na anak ng Italiano. Sandali, aslan ko, sandali. Halika dito ngayon sa forum ni Carlos Papa. Aslan ko, sandali lang. Kuya, ayan na naman siya. Huwag kang tatalon sa akin gamit ang mapuputik mong paa. Sandali lang. Nakikita mo, tumatakbo lahat ng aso? Sobrang kulit ng bata, aslan ko, sandali lang, kalma ka lang, halika anak, sandali lang, huwag kang tatalon sa akin, huwag kang tatalon sa akin, sige, sandali lang, sandali lang. Ngayon, sa pangkalahatan, maganda ang reaksyon ng lahat ng aso pero kakagatin siya ni Mariana, sandali lang. Tyson, tatay Tyson, huwag sanang mag-away sila ni Tyson, halika, sandali lang anak, maghintay ka. Sukatin muna natin ang pangkalahatang reaksyon ng mga aso pagkatapos ay tatalian na natin sila. Tingnan mo, dito talagang umapaw na. Oh, itong lugar na to. Maganda pala dito, hindi pala. Carlos, ilalapit kita dito. Si Tyson ang mauuna, ikaw ay nasa likod. Pero kapag si Carlos ay nasa labas, siguraduhin na hindi dapat maluwag ang tali ng lolo mo. Naintindihan nyo ba? Siguradong sigurado? Kung hindi, baka magtalo sila. Kailangan ko silang siguraduhin. Laki mo na, aslan ko, halika, maghintay ka. Huwag mo na tumalon, sandali lang pre. Hindi tayo nandito para mahalin ito, kaibigan. Halika dito, sandali lang. Maghintay ka, maghintay ka. Sige, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Sandali lang, sandali lang. Pasaway, maghintay ka, sandali lang anak. Huwag magmadali, huwag magmadali. 1 minuto, 1 minuto. Sandali lang. Maghintay ka, ibababa mo ang mikropono, sandali lang. Para hindi niya matamaan ang mikropono, kaya ginagawa natin to. Pero sandali lang, kalma lang, halika, paikot-ikot natin siya para mailabas niya ang enerhiya niya, halika. Pakalmahin natin siya, halika anak. Tingnan mo, nakikita mo ba si Apollo? Nang makita ni Apollo si Carlos, nagwala agad siya. Alam mo, matalino si Apollo. Huwag kayong bastos, umayos kayo. Halika dito, Carlos, Papa.
Halika anak, dahan-dahan lang. Sandali, sandali, dahan-dahan lang. Diyos ko, paano makatakas sa isang psikopat? Sandali, gusto mo bang dalhin kita kay Lolo? Lolo, ikaw ang nagbabalot nito sa kulungan. Halika. Sa akin. Mashallah, ayun na rin ang leon, syempre. Tingnan mo. Halika, umalis ka na kuya. Huwag kang sumingit dyan, fustuk. Huwag kang pumasok sa gitna, fustuk. Umalis ka. Altya sa MK. Umalis ka na, tumabi, huwag sumingit. Tingnan mo, huwag hawakan si fustuk. Tony, shh. Tony, huwag kang magpasaway. Maghintay ka, anak. Oh, ayan. Hindi ko mailagay sa kulungan si Carlos dahil hindi ako sigurado sa kanya. Naiintindihan mo ba? Itong manyak na to sisirain niya. Hindi siya katulad ng iba. Ngayon, hilahin mo si Carlos. Halika't itali natin. Sandali lang, anak. Halika, anak. Sandali lang. Teka lang, kuya. Dito natin siya tatalian. Noon pa may kadena na. Dahan-dahan lang anak, muntik na akong matumba kuya. Ang siraulo pala nito, grabe, totoo. Ang lupit nito, panoorin natin siya dito ngayon. Sana hindi matanggal ang kwelyo niya. Talaga. Mas magiging komportable siya sa pakikisalamuha sa iba, mas magiging palakaibigan siya. Ngayon, hindi Taisi, si Taisi ay sumisid din. Sandali lang ha, maghintay ka. Sandali lang anak, huwag kang makialam. Buti na lang at hindi sila nag-away kuya. Buti na lang at hindi sila nag-away. Ha, mamamatay ka ba? Kalma lang, pasaway, tumigil ka na lang ng maayos. Ito ang sinasabi ko. Susubukan at susukatin natin ang reaksyon nila. Buti na lang at hindi sila naging sila ni Taisi. O tingnan mo bro, nakatingin na naman kay Taisi. Sandali. Shhh, teka lang, sure, Natasha, huwag kang sumingit. Si Natasha talaga, nagpasimula siya ng gulo na parang nagbuhos ng gasolina sa apoy. Muntik na siyang sugurin ni Carlos dahil sa kanya bro, kaya delikado ilagay si Carlos sa ganitong sitwasyon. Ngayon parang baliw na tayo, kailangan pa nating itulak pa sa sulok. Kung magpasimula siya ng gulo ngayon, ayan na. Kalma lang anak, hintay, malaking baby, hintay. Pinahamak mo, nadumihan mo ang damit ko, sandali, hintay. Dahan-dahan lang, baliw ka, magpakalma ka, piraso ng leon, kalma lang, tingnan mo yung laki ng katawan mo, dahan-dahan lang, hindi. Kalma lang. Pangit. Sa akin. Halika dito. Diyos ko, ibigay mo na. Lumalangoy, kuya, lumalangoy na. Lumaki na siya. Dumating pa. Si Carlos ngayon ay mga 11 buwan na, di ba? Naging mga 11 buwan na siya. 11 hanggang 11 tuldok 5. Tingnan mo itong braso ko. Tingnan mo ang laway nito. Anak, anong klaseng bibig meron ka? Grabe ang bibig mo. Ha? Anong klaseng bibig meron ka? Halika nga dito. Tumayo ka nga. Halika yung mikropono. Yung mikropono ang nagpapahirap sa akin. Kaya hindi ako makagalaw. Halika dito anak. Pinapanood niya si Tyson, kuya. Si Tyson ay nasa kabila, huwag pumasok sa dulo. Paano natatakot ang aso kay Carlos? O Carlos, halika, dito ka, magpakita ka, halika. Grabe, tingnan mo ito anak, kasing tangkad ko na siya. Oo, kapag tumayo siya ng tuwid, kasing tangkad ko na. Oo, totoo, kasing tangkad ko na. Dahan-dahan lang, sige na. Anong nangyari sa salin? Sandali lang, maglalakad siya papasok. Sandali lang, nabalot ko ng buo ang kadena sa sarili ko. Halika anak, halika Carlos, halika. Ikaw, anong ginagawa mo anak? Paano mo na ilagay ang tali ng kwelyo? Kuya, wala talaga tayong matalinong aso, sumpaman, halika na.
Sandali, Carlos, parang wag kang lumabas. Kuya, nailagay niya ang tali sa kwelyo niya. Tanong, halika. Tanong, halika, alisin ko yan. Tanong, halika. Alisin ko, halika anak, halika. Alisin ko yan anak. Anong ginagawa mo sa tali, ha? Baliw ka talaga. Isinuot niya ang sabitan sa leeg niya, tapos naglalakad siyang ganyan. Saglit lang, kunin muna natin si Carlos. Dyson, huwag kang pumasok. Carlos, halika. Sandali lang, papasok ka ba kuya? Nakikita mo ba? Sandali lang anak. Sa akin. Kuya, wala naman siyang ginagawa sa akin. Wala siyang ginagawa sa akin. Teka, lipat tayo dito. Halika dito tayo. Teka, hayop ka. Kahit itali si Carlos sa bakuran, hindi pa rin uubra. Hindi ko alam ang gagawin. Seryoso, sigurado pa rin sila. Pinahamak mo talaga kami. Dahan-dahan lang anak, dahan-dahan, kalma lang. Kung makakahanap ako ng pwesto sa mga kulungan, susubukan ko ngayon, sige. Ingat anak, ingat anak. Mga subtitle. Si Carlos lang ang asong kayang maghatak sa akin, parang siya pa ang naglalakad sa akin, hindi baliktad. Tahimik ka lang, nagiging tense si tatay, dahan-dahan siyang lumalapit sa gilid. Ngayon, saan kaya natin ito ilalagay? Wala namang bakanting kulungan, tahimik ka lang, kinukuha ni Mandama. Oy, kalma lang. Kalma lang. Kalma lang. Oy, halika anak, halika na. Sandali lang anak, sandali lang. Salin ni Wem. Kuya, naglalakad na panganib talaga. May tao talaga na naglalakad na panganib. Sandali lang. Sige anak, magpakabait ka. Anak, huwag kang pumasok. Ikaw ay baka masaktan. Sige, lakad. Ilalagay ito ni Hafus. Subukan natin dito sa isang Hafus. Huwag kang makialam, baka mapahamak ka. Dahan-dahan anak, dahan-dahan. Aray, nasaktan ng pa ako. Halika dito. Tingnan mo agad, nakikita mo ba? Ang ina ay nagpoprotekta sa kanyang mga anak, hindi niya tayo pinapalapit. Ha? Halika dito, yung solong kulungan ay bakante. Ilalagay ko si Carlos dito. Tingnan natin. Dito naman talaga hindi dapat si Carlos. Pero susubukan natin. Tingnan ko kung tatalon siya. Lumipat ka na sa solong kulungan na makipot. Sa kanya. Tingnan mo, puro anino dito. Wala kang makita. Tingnan mo. Tumayo ka ulit anak, sige na, tumayo ka ulit. Grabe ka, ang galing mo talaga, ang galing mo talaga. Ayan. Kapag kumapit siya doon at hinila ang sarili gamit ang mga unahang paa niya, mapupunta ba sa akin ang mga kabayo? Kapag hinila niya ang sarili gamit ang mga unahang paa niya, mapupunta ba sa akin ang mga kabayo? Kuya, pilay ang kapatid dito sa kulungan na to. Tingnan mo naman, itong kulungan na tinutuluyan niya ngayon ang pinakamatibay para sa kanya. Amar, grabe, hinihila niya ang sarili gamit ang mga unahang paa niya. Sandali lang anak, kalma lang. Itong kulungan na tinutuluyan niya ngayon ay sobrang tibay para sa kanya. Hindi niya ito mabasag, hindi rin siya makalabas. Hindi naman nagkaroon ng putik, wala, nanatili lang siya dun. Kailangan kong maglagay ng maraming graba, siguro 10 o 15 karitong gets mo. Kasi naging puti ka na doon at kapag nanatili pa tayo, hindi na natin mailalabas. Mga kaibigan, mahirap talaga. Sa tingin nyo ba tatalon siya? Sa tingin ko, oo. Matalino pa rin si Hector pero medyo hindi balanse ito, gets mo? Hindi masyadong mapagkakatiwalaan si Carlos. Teka lang anak, ilabas mo anak, baka kung ano pa ang mangyari, baka tumakas. Nabaliw siya kay Taisin. Sa tingin nyo, sino mas malakas? Si Taisin o si Carlos? Kaibigan, comment kung sino mas malakas. O teka, lumipat muna tayo dito. Lumipat ka rin anak, ingat. Nabaliw siya kay Taisin. Halika na Carlos, halika. Sa totoo lang, iniisip ko kung dito ko ba ilalagay. Pero teka, dahan-dahan lang sa pag-abak dito. Baka maging maputik din ito. Pwede ko siyang ilagay sa delivery room pero baka pareho lang mangyari at di rin ako kampante sa mga pinto doon.
Carlos, baka makapasok pa rin siya. Sige anak, sige, halika Carlos, halika, 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 dahan-dahan lang. Ay, ngayon, hindi na nagsimulang maglakad ang tatay niya. Tunay kang anak ng Argentina, tatay, at tunay na anak ng Italia. Ang mga ito, sa totoo lang, magiging magkasundo. Alam mo, si Carlos din, tatay, kalmado lang. Dadali mo silang dalawa sa gubat. Tingnan mo, pagkatapos nun, ikaw ang bahala sa tanawin. Lobo man, leon, tigre, kahit ano pa ang dumating. Tingnan mo si Kapole. Sandali lang ha, si Kapole tinatanggal niya ang Zicree. Teka, umalis ka, tama na. Hindi, si Kapole tinatanggal niya ang Zicree. Mga kaibigan, sandali lang, kunin na natin agad si Carlos. Dahan-dahan lang din dyan, anak. Sheesh, tama na, sandali lang. Naku, natanggal na niya ang Zicree. Kailangan ko itong ikabit ulit. Kapag tinanggal niya yan, buo na. Problema na to, si Tatay Carlos pa naman. Grabe, parang leon talaga, kuya. Si Carlos ay isa sa mga bihirang uri. Tingnan mo. Talagang kamangha-mangha, dekalidad ang katawan niya. Kita mo naman, pangmataas na antas. Isipin mo, 11 buwan pa lang siya, pero lampas na sa laki at tindig. At kita mo rin ang kumpiyansa niya sa sarili. Sandali, na-fixate siya kay Thais. Sandali anak, sandali anak, sandali anak. Halika Carlos, halika Carlos. Na-fixate talaga siya kay Tayus. Normal lang naman si Tayus, pero bakit siya nagalit? Hindi ko maintindihan. Noon si Asya rin, pag na-fixate itong si Raulo, hindi tinatantanan. Ayun? Teka anak, kung makakakuha tayo ng anak dito. Ngayon, sa Lunes o Martes, magkakaroon tayo ng bagong babaeng kanepo sa ating bukirin. At hindi mo rin masasabi na babae siya. Ibig kong sabihin, parang lalaki siya, malaki at matipuno. Nakita ko lang sa litrato, hindi ko pa siya nakita ng malapitan. Ayun. Maganda siyang babae na may tiger na disenyo. Kapag dumating siya at nag-init, malamang siya ang ipapareha ko kay Carlos. Ganun ang iniisip ko. Ngayon, sina Hector at Zayna na ang nakuha natin, talagang sila ang magkapareha. Baka hindi ko nakunin si Carlos, di pa sigurado. Bata pa siya mga kaibigan, kaya hindi dapat ipareha bago mag-2 taon. Pero bakit nga ba hindi ito dapat gawin? Para di matigil ang pag-unlad ng aso, tuloy-tuloy ang development ng katawan nila hanggang 3 taon, gets mo? Halika Carlos, halika. Kung pagsasamahin ko sila, titigil ang pag-unlad niya kaya hindi ko pinagsama si Zayna. Halika anak, pero di ko pa masasabi ngayon kung pagsasamahin ko sila o hindi. Gusto ko rin magkaroon ng anak kay Aslan. Ibig kong sabihin, tingnan mo naman ito. Halika Pacha. Halika, ibababa kita anak. Halika, bitawan mo. Halika dito kay Taisin. Sandali lang, halika, kalma dyan. Ulitin natin ito. Teka lang anak, dahan-dahan. Lumabas ka muna. Sandali lang, ibabalik ko siya sa kulungan niya mga kaibigan. Kung hindi, masasaktan ako. Tara na, nailagay ko na siya. Natapos ang video ng walang nasaktan. Oh kuya, gaya ng sinabi ko, iniisip ko rin doon si Carlos kung dito ko ba siya itali. Pero hindi pwede dito kuya, si Carlos. Hindi uubra kung kasama ang ibang mga aso. Sa tingin ko ganun ngayon. Ngayon, kung wala ako, baka may mangyari, mag-aaway sila. Gets mo, Diyos na ang bahala. Kaya doon na lang tayo maglalagay ng graba o kaya kukuha ako ng kulungan. Hindi naman ganun kalaki. Tapos kukuha ako ng ilang pirasong hollow blocks. Tapos maglalagay ng 1 o 2 sako ng buhangin. Tapos uupo tayo sa ibabaw. Pwede na yon o ganun na lang ang gagawin natin. Gusto ko sana siyang makita sa unahan pero wala tayong magawa at wala akong ibang opsyon. Hindi natin siya makita ngayon. Kuya, halika dito. Tingnan natin dito, anak. Mag-behave kayo, anak. Sa totoo lang, meron din naman. Ang ganda rin dito. Tingnan mo. Ayun, itong buong lugar na to, ibibigay natin kay Carlos tapos sasabihin ko na ikutin mo to ng ganito. Iniisip ko na magtanim tayo ng gulay pero hayaan mo na yung gulay, baka maging putikan pa dito, di ba? Kung hindi, mula dulo hanggang dulo, panoorin na lang natin si Carlos baba, ayos na ayos sana. Dito, magiging putikan talaga o maghahanap tayo ng ibang paraan. Halika, pero dito rin, palaging sa likod lang siya mapupunta. Kaya nga sabi ko aso, inisip ko na gamitin itong lugar na to. Linisin natin ang ibabaw nito. Lagyan natin agad ng panel na bakod dito. Pero sa pagkakataong ito, palaging sa likod lang siya mapupunta.
Kuya, kayo na lang ang gumawa ng plano para sa akin kasi wala na akong maisip. Isip ako ng isip, napagod na ako. Anong dapat nating gawin? Kailangan nating bantayan ang tao sa harap. Pero nakita nyo naman ngayon paano natin siya mababantayan. Naiintindihan mo ba? Walang kasiguraduhan, baka mag-away siya. Kaya hindi ko muna sasabihin ang mangyayari. Pero pag-iisipan ko ito. Babasahin ko ang mga opinyon nyo. Sana may maisulat kayong komento na magugustuhan natin at yun ang gagawin natin. Mahal ko kayo lahat. Huwag niyong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Alagaan niyo ang sarili niyo. Paalam, ingat kayo mga kaibigan.